Okay mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Ito, puntahan natin to, pag-usapan natin itong bangayan ni PRRD at saka ni Franz Castro. Yung mga katanungan kasi ni Franz Castro ay sinasagot ni PRRD ng pabalang. Parang ginagawa niyang biro kapag ang nagtatanong, ito sila Franz Castro, sila Dilima, di ba? O kung sino-sino pa ay nakilala niya na antay sa kanya, parang galit sa kanya. Ginagawa niya pong biro mga kababayan. Kaya nagkabangayan na naman sila dito mga kababayan. Pinalalahanan siya na wag mong gawing biro yung hearing na to. Kasi kakaiba yung mga sagot ni PRD mga kababayan eh. Pakinggan natin to mga kababayan. Isa-isahin natin. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Yan, number 1 yan siya yung tinatanong ni Castro. Ngayon, babalik ta rin ni PRRD. Siya naman uli magtatanong. Tapos ang sasabihin ni PRRD, mali kasi yung tanong mo. Pwede po sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo? Tawan-taw si Miguel Gia kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po. Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat. Harap ng carbon. Yung iba naman ginagawa niyang loko-loko yung tanong Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord, smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, talian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulong, inahawa ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40-50. Minsan umaabot na kasi ng 80-100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan. Well, ang hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Diba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad
para sa employment ang mga tao, para hindi po na ano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, wag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa sa dagat? Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating ng droga, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako assign, ma'am. Hindi po. Hindi Ito man katulad dito. nito, katulad niyan. Sinabi po Mr. Chair ng ating ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So gano'n na po ba ka-cheap? O wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Ayan mga kababayan, yung mga sinabi ni Franz Castro kay PRRD. Alam nyo, sa totoo lang, kung iisipin mo maigi yung mga sinabi ni Franz Castro, may katotohanan yun. Totoo yun, ha. Hindi mo unang-una, hindi ka naman Diyos para kunin ang buhay ng isang tao. Yeah? Pangalawa, tao yun. Tao yun, mayroon mga pamilya, di ba? Hindi ko kinakampen dito yung mga drug lord, mga droga na yan. Hindi ganun. Ang sa akin lang, may punto naman si Franz Castro. Kung talagang may kasalanan, dapat hulihin, ikulong, hanggang sa magbago. Di ba? Kasi ngayon mga kababayan, ang nangyayari kasi ngayon, huhulihin, ikukulong, lalong nalululong. Yung mga drug lord, huhulihin, ikukulong, lalong gumagawa ng kalokohan. Yan ang problema dito sa atin. Hindi ko alam kung paano maaayos yan eh. Siguro talaga, paano ba? Hindi ko kasi alam eh. Hindi kasi ako ano dyan eh. Isa lang kasi ang nasa utak ko eh. Ang disiplinahin sila eh. Pero sa mga sagot kasi ni PRD, inaasar niya lang. Halata naman, inaasar niya lang si Franz Castro eh. Kaya yung si Franz Castro na napipikon. Pikon na pikon sa mga sagot ni PRD. Kasi mga kababayan, itinapon sa ilog. Pag tinanong naman na, siyempre hindi sasabihin ni PRD kung sino-sino. Kasi pag dinimanda mo siya, yari ka. Ngayon, pag magdemanda ka na sino ang itinapon sa ilog, hindi sinabi ni PRD kung sino, di talo ka na naman sa korte. Ganun mga style ni PRD mga kababayan. Kaya nagkakapikunan sila. Si PRD kasi di mo mabubutasan yata yan kasi attorney nga eh. Attorney kasi. Tapos lakas pa mga asar. Kaya lang pag siya naman ang inaasar mga kababayan, napipikon naman siya. Pikon na pinon siya, inaasar siya ni Antonio Trillanes di manghampas pa ng mic. Di pikon nga siya. Si Laila de Lima, ambangan pa ng suntok. Kasi nga, napipikon na siya. Pero si PRD, lakas din mambuli. Lakas din na loko-lokohin si Franz Castro. Dapat kung ganyan ang ugali ng isang tao, malakas mambuli, dapat hindi ka napipikon. Diba? Salamat. See you next vlog natin.